Sa Ilocos po is 5 maleta po. Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Pag di-deliver lang po namin kay BBM sa Ilocos, naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Magkano yung dinala niyo? Mga 3 maleta, ma'am. Tila naging taliwas ito sa nauna nilang pahayag na hindi raw Hello mga kababayan! Yung mga didiis na naman ay umiiyak dahil nga po sa isang video na ito ng isang ka-BBM natin na vlogger na binati lang naman ang kanilang tatay na karton na si Duterte ng Happy Anniversary Duterte sa Dahig, sa ICC. Ngayon po, ito ang malupit. Dahil sa video na yan, ng isang ka-BBM natin, ay nag-iyakan po itong mga DDS. Hindi lang mga DDS supporters, kundi ang mga loyal na DDS na bobo na vloggers. No? Nag-iyakan sila dahil lang sa isang video na yun. No? Ito ang tanong ko, mga DDS. Bakit pag kayo ginawan ninyo ng nakakatawang pictures o rebulto si Pangulong Bongbong Marcos ay wala kayong maririnig sa amin, no? Hindi kami umiiyak, kalmado lang kami, hindi kami nagngangawa, at isa pa, isang beses lang po yan ginawa ng vloggers na yan, ng makabibim na vloggers na yan, no? Ngayon, samantala kayo, ilang beses halos araw-araw ninyo tuligsain si Pangulong Bongbong Marcos at gawan ng memes ng mga pictures na nakakatawa. Yung iba nga, mga sungay pa, yung iba mga, ayan, katulad nito, ayan, may kakaibang picture na yan, drawing, tsaka ito. Tsaka yung latest po na ginawa, na pinagtawanan ninyo ay yung tumulo, yung sipon ng Pangulong Bongbong Marcos habang siya po ay nagtalumpati doon sa ibang bansa. No? Pero, may narinig ba kayo sa amin? Wala. Umiyak ba kaming mga vloggers na supporters? Wala. Kasi, alam namin yung totoo. At hindi na yan tumatalab sa amin. No? Kasi, ang hirap sa inyo, pag kayo ang naribatan, galit na galit agad kayo at umiiyak agad kayo. Paano na lang kaya kung araw-arawin namin kayong paiiyakin at araw-araw namin gagawin din yan sa inyo ang ginagawa ninyo sa kay Pangulong Bongbong Marcos, mas lalo na siguro kayong iiyak. No? Ang sa akin lang naman is kung ano yung ginawa ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos, huwag kayong umiyak pag ibalik din sa inyo kung anong ginawa ninyo. Ngayon, magkakaso kayo. May narinig ako, may nagpunta pa sa NBI, nagkaso. So, walang kwenta ho yan dahil kayo din po ang gumagawa ng ganyan, which is ginaya lang din namin. Inaasar lang din kayo. Kaya lang, masyado kayong affected, masyado kayong iyakin. No? Kung kayo ang gumagawa ng ganyan, dapat marunong din kayong tumanggap. No? Kaya lang nangyayari, mga iyakin talaga kayo kasi galit na galit kayo kasi alam ninyong hindi na makakalabas si Duterte sa ICC sa Daig. Kasi ang lakas po ng ebidensya laban sa kanya. Kaya lang kayo, nagbubulag-bulagan kayo dahil nga po kesyo diehard supporters kayo ng mga DDS, kahit alam ninyong niloloko na kayo, kahit alam ninyong yung binabaliktad na nila yung mga utak ninyo para lang sumama kayo sa kanila. Kaya lang nangyayari, wala ding nangyari. Kayo ngayon ang umiyak. Tulad na lang nitong 18 na ex-Marines Kono. Pero yung iba dyan, dating security guard ni Sara. At may patunay po dyan, mga kababayan. No? At ngayon, gusto nila na sabay-sabay silang ma-interview. Hindi po pwede yun. Dahil sa Supreme Court po, isa-isa po dapat sila kukunan ng salaysay kung tumpak or kung consistent po ang kanilang mga sinasabi ng 18 ex-Marines na yan.
laban sa malita issue nitong mga DDS na pinapakalat nila ni Mike Diviso at ni Baligod. Ito, panoorin po natin kung paano sila nadulas sa kanilang statement doon sa 5 malita hanggang sa naging 3 malita at yung sinabi ni Baligod na nakita nila na binigyan ni Senador Trillanes ang ICC ng pera. Tapos kalaunan mga kababayan, at biglang sinabi ni Baligod ay, to be specific po, hindi po nila mismong nakita na binigyan ni Trillanes ng pera ang ICC. Ito, panuorin natin. Ang video na ito po ay interview ni Jessica Soho sa ex-army at saka kay Baligod. Panuorin ninyo kung paano sila nadulas at kung paano sila kasinungaling. Let's go! Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po is 5 malita po. Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Pag di-deliver lang po namin kay BBM sa Ilocos, naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Magkano yung dinala niyo? Mga 3 maleta, ma'am. To make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay pinigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi na Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam Yes. ni Mark at saka ni John Estrada. Klaruhin ko lang po ha, yung sinabi nyo ho kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, Sukdulan. as Kung far ano as yung they are pinuno, concerned, yun din nakita lang nila sa meetings. Tama yun po. din yung mga hindi lamang utot. po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Tila naging taliwas ito sa nauna nilang pahayag na hindi raw nila Ngayon, ang tanong ko, bakit ayaw ninyong pumayag na isa-isang kukunan ng salaysay itong mga ex-Marines? Bakit? Anong point? Kasi natatakot kayo baka mag-iba-iba yung statement nila. Ganito yan. Doon pa lang sa interview ni Jessica Soho, no? Sa kanila, yung unang interview, yung unang labas nila sa SMNI, ang sinabi nila is 5 na malita dinala sa kay Bongbong Marcos doon sa Ilocos. No? Sa lake daw. Hindi po bahay ni President Bongbong Marcos ang Malacanang of the North. Which is, ang Malacanang of the North po ay isa po siyang tourist spot ngayon. Which is katabi niya ang lake na sinasabi nitong mga ex-Marines na to. Ngayon, mabalik tayo sa 5 malita. Ngayon naman, in-interview sila ni Jessica Soho, ang sinabi ng isa doon ay 3 malita na lang ang kanilang dinala doon sa Ilocos. Ang tanong namin mga kababayan, ang tanong namin mga DDS, bakit po naging 3 malita na lang ang dinala ninyo doon? Kung totoo at kung kayo talaga ang nag-deliver niyan, bakit hindi nyo ma-specify? Bakit hindi niyo masabi ng diretso kung ano yung ginawa ninyo at kung totoo yung malitang dineliver ninyo doon sa Ilocos? Bakit po nag-iiba-iba ang inyong mga statement? 'Di ba? 'Di ba dapat, for example, kung alam mo talaga, kung ikaw talaga yung, kung totoo talaga yung sinasabi mo ninyo, no? Mga ex-Marine, kung totoo talaga, hindi nyo na kailangan ng script, hindi nyo na kailangan mag-iba-iba ng statement, alam niyo yung address, alam niyo kung pera ba talaga yun, at alam niyo kung ilang malita, at alam niyo kung nasaan ang bahay ng Pangulo. Hindi po tagalawag si Pangulong Bongbong Marcos, taga-Batak po sila. Yan po ang totoo. Diyan pa lang po, huling-huli na kayo. Kaya ayaw ninyong magpaano sa Senado at sa Kongreso kasi mayayari kayo. No? Paiba-iba kayo ng statement, hindi nyo alam kung saan yung address, kung totoong kayo ang deliver ng mga malita issue na yan. Ang tanong namin, bakit po naging 3 malita na lang? Sa sinabi ninyong unang press ko ninyo sa SMNI, 5 malita ang dinala ninyo at large, sabi niyo large pa yung malaki,
which is ilang milyon yun. Bakit po paiba-iba ng salaysay? Bakit hindi consistent yung naunang nilabas ninyo sa SMNI na interview na pasabog ninyo na alam naman namin na pampalito lang yan para ilihis ang impeachment kay Sara Duterte. No? At bakit po sinasabi ni Mike Defensor na hindi daw niya kilala itong 18X Army na to, ang Marine na to, hindi na siya konektado. Bakit po ang sinakyan nila ay ang sasakyan ng asawa niyo, Sir Mike Defensor? Yan po ang ipaliwanag ninyo sa aming mga taong hindi bobo. Kaya doon pa lang ang dami na nilang sabit, mga kababayan. Sabit na po. At palpak po yung gumawa ng script nila. At hindi po nila masagot ng diretso, ng maayos, yung tinatanong sa kanila ng mga media. Bagkos ay nagtuturuan pa sila kung sino ang sasagot sa tanong na yun. Baka magkamali sila. So yun na nga, nagkamali na nga po sila. At unang sinabi, 5 malita, tapos naging 3 na lang. So paano ba yan? Palpak na naman yung script at palabas ninyo. Hanggang kailan ba kayo gagawa ng paninira para mailihis lamang yung sentro, yung impeachment ni Sara Duterte? Hanggang kailan ninyo gagawin yung mga drama, yung mga palabas, yung mga script na hindi totoo, yung mga script na paiba-iba, hindi consistent. Hindi po yan ino-honor ng Supreme Court. Paiba-iba kayo ng statement. Kung totoo kayo ay nandoon sa area na yon na pinangyarihan, dapat alam nyo. Yun lamang, mga kababayan ko. Wag na wag tayong maniniwala sa mga pakulo at sa drama ito ng mga DDS. Dahil alam natin na nililihis lang nila ang impeachment laban kay Sara Duterte.